20. Ang sabi po rito, for what is our hope or joy or crown of rejoicing are not even yet the presence of our Lord Jesus Christ at His coming, for ye are our glory and joy. Ano po yung inaabangan niya, yung pagdating ng Panginoon? Sapagkat sa pagbalik ng Panginoon, dala niyo yung pagpapala. Amen po ba? Ang inyo po nabasa itong mga talata. Yung kanila daw pag-asa, kagalangan, yung putong na kanilang inaasahan ay yung pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, doon niya dala-dala yung mga pagpapala. Amen po? Sabi po, those who win souls experience deep joy, knowing they have made an eternal, they made an eternal difference, kaibahan. No? Iba yung saya. Kasi iba yung ginagawa nila. Sa taong sa mundo, sa taong sa Diyos. Amen? Iba yung galak. Sapagkat meron silang inaasahang pangako na nagmula doon sa manlilikha. Hindi siya basta nangako lang na gaya ng tao na kalaunay nakakalimutan ang Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay na ginagamit mo yan, hindi niya nalilimutan yung pagpapala na para sa iyo. Amen? Na parang minsan hindi mo na-appreciate, pero hindi mo alam na nagpapala ka niya. Doon ba sa panahon na ginagawa niya na pagpapala ka niya? Ang sabi po rito, no? Dapat i-motivate natin yung ating sarili, no? Na tuloy-tuloy tayo doon sa ating pagsusolve meeting. Hindi yung tinatawag na yung kabli. Pag sinabi kabli, ano yung mabuti? Sulbot-sulbot, lulubog, lilitaw. Dapat daw, i-motivate natin yung ating sarili na persistent tayo sa ating pagsusolve winning. Huwag pa tayo mawawala ng panahon na nagawin po ay yung pinaka-great commission na central task ng church. Bilang pananampalataya yung pinaka-priority na dapat natin ginagawa sa ating buhay. Ngayon po ba? So sabi po rito, sa letter B, sabi po rin, the crown of rejoicing. No? So, sila na mga nagatingin ng kanilang buhay upang dalhin itong mga tao na to mabalik sa Panginoon ay siya tatanggap ng mga pangako. Magpaulit-ulit sinabi. Bakit? Kasi parang hindi ngayon mawala ng pag-asa. Para palaging magsingin sa inyong isipan na kahit na ano yung sitwasyon, hindi nakakot ng Panginoon. Alam ko, sarili ko ayaw na. Alam ko minsan yung sarili ko pagod na. Minsan talagang suko na. Halos ayaw na itong magmahal. Pero dahil sa pangako mo, Panginoon, kumilos pa rin ako dahil sa pag-ibig mo. Amen po. Hindi nyo nagpumotivate sa iyo na magpatuloy. Amen? Hindi nyo nag-i-inspire sa iyo na patuloy kang maging tapat. Nag-engage ng iyong buhay upang magtrabaho ka pa rin bilang isang soul winner. Bilang maging ahente ng pagbabako. Amen po ba? Lastly, sabi mo yan, the final harvest. Basahin po natin Revelation chapter 14 verse 15. Sabi po sa Revelation chapter 14 verse 15, sabi po ang pag-aani. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at nagsalita ng malakas sa nakaupo sa ulat. Gamitin mo na ang iyong karit. Bumakas ka na sa pagkataon na hinug na ang anihin sa lupa. Amen? Hinug na po. Kasi revelation comes from John 11 na tinayag sa kanya ng Panginoon. Nung siya po ay nasa panahon na siya ay sabihin ng kamatayan. Nag-reveal sa kanya si Lord ang mga mangyayari sa inahan. Ito po mensahe na ito ay nangyayari na sa ating buhay. Nangyayari yung mga tao na dapat natin i-harvest, nandiyan na sila sa ating harapan. Ang kailangan na lang po natin magtapat, magpakatapang, amen? Buong papapakumbaba na magpagawin sa Panginoon. Nang sa ganun po ay mailapit din natin yung kanilang